Mabuting araw mga kababayan. Ito na naman ang inyong lola, si Lola Madam. At ito po yung latest from above. Yan po ay mga prayer items na binigay ng Lord kanina alas 4 ng hapon. Ano po? At ito po, meron pong tatlong major. Number 1 ay si VP Sara na maging epektibo siyang kalihim ng edukasyon. Sabi dito ng Lord na mapataas, nais niya na mapataas ang kaligdad ng mga mag-aaral. Nais ng Diyos na ang ating mga kabataan ay umunlad sa kaalaman para na rin sa kapakanan ng ating minamahal na bansa. Yan po yung sinasabi ng Lord. Kailangan ang ating VP Sara ay talagang mapagbuti, mapataas ang kalidad ng ating mga mag-aaral. Nga naman, kapag maayos ang ating mag-aaral, di sila yung magiging magpapaunlad ng ating bansa kapag sila ay nakatapos na. Amen? So, yun po, number 1, si VP Sara. Tapos, number 2, ito pong ating bansang Pilipinas na ninanais na sakupin ng mga Chino. So, panalangin daw nating mabuti ang kaligtasan ng ating bansang Pilipinas. Ayaw natin na tayo po ay masakop ng mga Chinese, kahit sa kanila TikTok. So, patuloy daw tayo manalangin sa kaligtasan ng ating bansang Pilipinas. Sino ba may gusto na ang ating bansang Pilipinas ay maligtas? Lahat po tayo kailangan ipanalangin natin. Pangatlo po, nais ng Diyos na tayo magpatuloy sa marubdob na panalangin para sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinakailang patuloy na kanyang magawa ang mga bagay na magpapaunlad sa ating bansa. Yan po. Panalangin din na hindi siya matalo ng mga taong nagnanais na siya ay ibagsak. Yan po yung dapat natin ipanalangin. Number 1, si VP Sara. Number 2, yung kaligtasan ng ating bansa sa mga gustong sumakop sa atin. Pangatlo, na ang magawa ng ating presidente yung mga dapat gawin para sa kauunlad natin at hindi po siya matalo ng mga taong nagnanais na siya ibagsak. Yun. So, dapat natin niya ipanalangin. At bakit kailangan tayong manalangin? Kasi po, ito yung sinasabi doon sa Jeremiah 28:7. Also, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. So, very important po na ipag-pray natin na maging prosperous ang ating bansa. Amen po? Yun po yung dapat natin gawin. Kaya di manalangin po tayo ngayon. Yes, Lord, thank you dahil kayo po ang nagtuturo sa amin kung paano po kami mananalangin. At ngayon po, dinadalangin namin, number 1, si VP Sara, na talagang mapangalagaan niya yung aming pong edukasyon upang yung aming pong mag-aaral ay talagang matuto, tumaas ang kanilang kalidad, o Panginoon, at makatapos sila ay maging mahusay na mga mamamaya, magpapaunlad sa aming bansa. Kaya tulungan niyo nga po ang aming VP Sara. Pangalawa, Lord, dinadalayan po namin na ingatan po ninyo ang aming bansa mula po sa mga mananakop, lalo na po itong mga Chino. Lord, dinadalayan po namin na hindi po sila magtagumpay sa kanila maitim na balak. At pangatlo, Lord, dalayan po namin ang aming President Ferdinand Marcos Jr. na siya po ay talagang magawa niya yung mga kinakailangan para sa pag-unlad ng aming bansa, Lord God. At gayon din po, Lord, na hindi po siya matalo na mga taong nagnanais na siya po ay ibagsak. Yes, dear Lord, yun po yung aming dalangin, O Panginoon. Patuloy na pagpalain niyo nga po ang aming bansa, aming Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat dahil alam po namin tinutugon niyo po ang aming pong panalangin, O Lord God.
Salamat po. Thank you, Lord. Bless niyo nga po ang sino mang Panginoon na nakipanalangin po para sa aming bansa. Maraming salamat po. Salamat po sa pangalan ni Jesus. So, yun po, no? Sana po talagang naki-join po kayo sa pananalangin para sa atin pong minamahal na bansang Pilipinas. So, ito po ngayon si Lola Madam nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye-bye.